Pakisuyo, samahan niyo po ako, basahin natin itong Colossus 3:1. Ang sabi, gayunman kung ibinangon kayong kasama ni Kristo, patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Kaya ibig po sabihin ng teksto, kailangan lagi po tayong spiritual minded, lagi po tayong nag-iisip ng mga bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Nasaan daw ang Panginoong Hesus? Ang sabi sa teksto, nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Kaya ano po ang aral sa atin ng teksto na ito? Well, maunawaan po na ibinangon na ang Kristo mula sa kanyang pagkakamatay ayon sa teksto. At matapos daw ng pagkakabangon sa kanya, nakaupo na po siya sa kanan ng Diyos. Ang sabi, nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. O kaya malinaw po ang posisyon ni Jesus matapos siyang umakyat sa langit nang buhayin siyang muli. Nakaupo lang po siya sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po siya ang Diyos, kundi nakaupo lang siya katabi ng Diyos sa kanyang kanan. Hindi po sinabi ng teksto na umupo siya bilang ang Diyos, kundi katabi lang po siya ng Diyos. Kaya malinaw na konklusyon ng teksto, dalawa po silang nakaupong magkatabi. Ang isa nasa kanan at ang isa ay nasa kaliwa. Ang isa ay ang Diyos at ang isa na nasa tabi ng Diyos ay ang Kristo o ang anak ng Diyos o ang Mesiyas. Kaya bakit mahalaga pong maunawaan ang ulat ng tekstong ito? Dahil marami po kasi sa ngayon ang nagtuturo na si Jesus ay siya rin ang Diyos. Pero napakalaking pagkakamali po na isipin na si Jesus na rin ang Diyos, ang isa na dapat sambahin at ang isa na makapangyarihan sa lahat. Hindi po siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi kung si Jesus ang Diyos at pagkatapos ay may isa palang umupo sa kanan niya, na ang sabi sa teksto ay si Kristo o si Jesus din, ay di dalawa po pala si Jesus. Pero ang malinaw na sinasabi ng teksto, si Kristo o si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya kung si Jesus ang Diyos at si Jesus lang din ang umupo sa kanan ni Jesus, di dalawang Jesus nga ang nakaupong magkatabi sa langit. Lumalabas po na kambal ang Jesus na nakaupo sa langit. Pero syempre mali po yun. Dahil si Jesus ay nag-iisa o bugtong na anak ng Diyos ayon sa Juan 3:16. Kaya hindi po dalawa ang Jesus. Kung bugtong na anak ng Diyos si Jesus, siguradong ang kanyang ama na si Jehovah ang sinasabing Diyos na nakaupong katabi ni Jesus sa langit. Well, siyempre, mababasa din naman natin na sinabi ni Jesus sa Juan 10:30, ako at ang ama ay iisa. Kaya ang tanong ngayon, si Jesus din ba kapwa ang ama at ang anak? Si Jesus din ba si Jehovah? Literal ba na iisa ang ama at ang anak? Well, wala pong masasabing Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos kung si Jesus lang din pala ang Diyos. Pero malinaw na pagsisiwalat ng Colossus 3:1, si Kristo o si Jesus ang isa na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nilinaw po ni Jesus kung bakit niya sinasabing iisa sila ng kanyang ama. O basahin po natin, ang konteksto lang din naman ng Juan 10:30. Basahin natin ang Juan 10:38. Ito po ang sinabi ni Jesus. Pero kung ginagawa ko iyon, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala kayo sa mga gawa, para malaman ninyo at patuloy na malaman na ang Ama ay kaisa ko at ako ay kaisa ng Ama. Kaya yun po ang paglilinaw na ginawa ni Jesus sa naunang teksto sa Juan 10:30. Na sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa, ibig po palang sabihin ni Jesus sa talatang 38, kaisa lang siya ng kanyang Ama. Kaya gusto daw po ni Jesus na malaman ninyo, ang sabi ng teksto. Malaman natin, malaman ninyo, ang sabi niya, para malaman ninyo at patuloy na malaman na ang Ama ay kaisa ko at ako ay kaisa ng Ama. Kaya yun pala gustong malaman ni Jesus kung bakit siya at ang Ama ay iisa. Gusto daw niya na malaman natin na kaisa lang siya ng kanyang Ama at ang Ama ay kaisa niya lang din naman. Kaya iisa po talaga si Jesus at ang kanyang Ama, pero hindi po sa persona at pagka-Diyos. Ang ibig niya lang sabihin, iisa po ang kanilang layunin, ang kanilang kalooban, at maging ang kanilang mga katangian. Taglay din ni Jesus ang katangian ng kanyang Ama na si Jehovah. Kaya ang sinasabi niyang ako at ang Ama ay iisa, ibig sabihin, like Father, like Son lang po ang tinutukoy ni Jesus na kanilang pagiging iisa.